GMRC 5, Quarter 3, Week 3. Pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Revised K-12 curriculum with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Mga layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Tukuyin ang magiging epekto sa sariling kilos mula sa emosyong magaganap sa mga halimbawang sitwasyon. Isulat ang masaya kung ito ay mabuting epekto. Isulat ang malungkot kung hindi. Una, gumaling si Celia na may sakit. Ito ba ay masaya o malungkot na epekto? Tama. Masayang epekto. Pangalawa, hindi inalalayan ni Pia ang matanda sa pagtawid. Ito ba ay masaya o malungkot? Magaling. Ito ay malungkot. Pangatlo, dinalaw ni Rod ang kaibigang may kapansanan. Ito ba ay masaya o malungkot? Ito ay masaya. Pang-apat, tinawanan ni Bob ang taong may natatanging kondisyon. Ito ba ay masaya o malungkot? Mahusay. Ito ay malungkot. Panglima, ibinigay ni ate ang sweldo niya kay nanay. Ito ba ay masaya o malungkot? Napakagaling. Ito ay masaya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapagpasensya sa loob o labas ng tahanan o nasa paaralan o pampublikong lugar. Mahusay. Ang pagiging mapagpasensya ay ipinapakita ko sa pamamagitan ng hindi agad nagagalit kapag may nagkamali o nakaistorbo sa akin. Bagkus ay kalma kong pinakikinggan at tinutulungan ang iba upang maayos ang sitwasyon. Ikalawang araw. Unang aralin. Iba't ibang emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Pagproseso ng pag-unawa. Pagtapat, tapatin. Suriin at itapat ang dalawang uri ng emosyon sa ikalawang hanay sa mga halimbawa nitong emosyon sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay. Ikalawang hanay. Simulan na natin. Una, galit o anger. A. Positibo. B. Negatibo. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pangalawa, inggit o envy. Ito ba ay A. Positibo o B. Negatibo? Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pangatlo, inip o boredom. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pang-apat, interesado o interes. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Positibo. Panglima, kalituhan o confusion. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pang-anim, kalmado o calmness. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Positibo. Pang-pito, kaluwagan ng damdamin o relief.
Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Positibo. Pangwalo, kasiyahan o satisfaction. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Positibo. Pangsyam, takot o horror. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pangsampu, lungkot o sadness. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pang-11, saya o joy. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Positibo. Pang-12, gulat o surprise. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Positibo. Pang-13, disgust. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. Pang-14, hiya o awkwardness. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Negatibo. At pang-15, pagkabalisa o anxiety. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! B. Negatibo. Pinatnubayang pagsasanay. Payo ko, kaibigan ko, anong mapagpasensyang payo ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang emosyon nila? Markahan ang pagsasanay ayon sa rubrik na nakapaloob. Para sa unang emosyon ng matalik kong kaibigan. Pagkabalisa, natatakot sa pagsagot sa mga tanong sa klase. Ano ang iyong maipapayo? Tama. Ang payo ko ay huwag kang matakot sumagot sa klase. Magtiwala ka sa sarili mo at maghanda sa mga aralin upang mas maging kumpiyansa ka sa pagsagot. Lumalaban, galit, at hindi naiiwasan ang makipag-away. Ano ang iyong magiging
payo. Magaling. Subukang huminahon kapag nagagalit. Mas mabuting kausapin ng maayos ang iyong kaaway kaysa makipagtalo o makipag-away. Mga gawi. Masayang tinutularan ang gawi at ugali ng kaklase. Ano ang iyong maipapayo? Mahusay. Pumili ng mga gawi at ugali ng kaklase na mabubuti lamang at makakatulong sa iyo upang maging mas magalang, masipag at mabuting mag-aaral. Palasigaw. Nagugulat ng pasigaw, lalo na kapag nagagalit. Ano ang iyong maipapayo? Napakagaling! Matutong kontrolin ang damdamin. Huminga ng malalim at isipin muna bago magsalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Tinatamad. Naiinis bumangon sa umaga. Ano ang iyong maipapayo? Napakahusay. Matulog ng maaga sa gabi para may sapat na pahinga. Simulan ang araw ng may positibong isip at disiplina sa sarili. Panggrupong rubrics sa pagsusuri. Mula sa 27 emosyon, may 6 na emosyon naman ang ibinahagi ni Lubrano 2024. Ang 6 na karaniwang ginagamit bilang emosyonal na pagpapahayag ay: una, masaya. Pangalawa, malungkot. Pangatlo, galit. Pang-apat, nagulat. Pang-5, natatakot. At pang-6, naiinis. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikatlong araw. Pangalawang aralin, iba't ibang paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon.
Pagprosesong pag-unawa. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na halimbawa ng emosyon. Gawing modelo ang sagot sa halimbawa. Narito ang halimbawa. Ang sagot para dito ay pagkamuhi o hatred at pagmamahal o love. Ngayon ay simulan na natin para sa unang bilang. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling. Pag-iwas o aversion at paghangad o desire. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Magaling. Pagdadalamhati o sorrow at pagkatuwa o joy. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling. Kawalan ng pag-asa o despair at pag-asa o hope. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Mahusay. Pagkatakot o fear at pagiging matatag o courage. Panglima, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Pagkagalit o anger at pagiging masaya o happy. Ayon kay Esther Esteban, may 6 na mga pangunahing emosyon na dulot ng negatibong reaksyon. Ngunit ito ay may mga katapat na kabaliktaran at positibong emosyon na makakatulong sa pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Narito ang inyong magiging team. Una, Team Muhi o Pagkamuhi. Team Iwas o Pag-iwas. Team Hati o Pagdadalamhati. Team Asa o Kawalan ng Pag-asa. Team Takot o pagkatakot, at Team Galit o pagkagalit.
pangsariling gawain. Bilang kasapi ng isang pangkat, aling bahagi ng awit ang maaaring maiugnay sa pangalan ng iyong pangkat at bakit? Ang kanta ay pinamagatang Maghintay Ka Lamang. Basahin o kantahin mo ito. Pangatlong aralin, wastong pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Pagprosesong pag-unawa. Paano to? Ano ang pinakawastong at pinakamahusay na pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa? Ayusin ang mga titik upang makabuo ng dalawang salita. Isulat ang tama at angkop na sagot sa kahon. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Maging mahinahon. Para sa ikalawa, ano ang tamang sagot? Napakahusay. Maging mapagpasensya. Ayon kay Marte at Punsalan 2019, ang kahinahunan at pagiging mapagpasensya ay katangiang mahalaga sa lahat ng sitwasyon, panahon at lugar bilang wastong pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Ika nga nila, patience is a superpower. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Pumili ng dalawang halimbawa ng kasanayan para sa pagkamahinahon at pagiging mapagpasensya at ipaliwanag ito. Isulat ang sagot sa patlang. Gamitin ang rubrics sa pagmamarka ng sagot. Para sa unang bilang, maging bukas sa payo ng iba, lalo na sa mga magulang at nakatatanda. Ano ang iyong sagot?
Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, mag-isip ng malalim bago magsalita o kumilos. Ano ang iyong sagot? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, piliin ang taong pakikinggan ang opinyon. Ano ang iyong magiging sagot? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pang-apat, kapag may kahinahunan at mapagpasensya, ang mga negatibong emosyon ay magiging positibo. Ano ang iyong magiging sagot? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gamitin natin ito. Mga kilos na mapagpasensya o pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pagkikipagkapwa. Sabihin ang thumbs up kung ikaw ay sumasang-ayon. At thumbs down naman kung hindi. At ipaliwanag din ang iyong dahilan. Una, ang pagiging mapagpasensya sa matalik na kaibigan ay napakadaling gawin. Thumbs up o thumbs down. At ano ang iyong dahilan? Tama. Thumbs down. Dahilan. Dahil hindi laging madali ang maging mapagpasensya. Kailangang kontrolin ang emosyon at umunawa kahit minsan ay nasasaktan o naiinis tayo. Pangalawa, lahat ng positibong emosyon ay maganda at lahat ng negatibo ay hindi maganda. Thumbs up o thumbs down. Magaling. Thumbs down. Dahilan. Dahil kahit ang negatibong emosyon gaya ng lungkot o galit ay may layunin, natututo tayong maging mas maunawain at matatag dahil dito.
Pangatlo, lahat ng tao ay may emosyon, kahit may sakit, matanda, PWD, o may natatanging kondisyon. Thumbs up o thumbs down? Mahusay. Thumbs up. Dahilan. Dahil lahat ng tao ay nakakaramdam ng emosyon. Bahagi ito ng ating pagkatao, anuman ang ating kalagayan. Pang-apat, mararanasan ang mga emosyon sa ang lugar ka man naroon, simbahan, paaralan, tahanan, at iba pa. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Dahilan. Dahil saan naman tayo naroroon, nararanasan natin ang iba't ibang damdamin batay sa ating karanasan at pakikisalamuha sa iba. Panglima, ang lahat ng magiging pinuno ay dapat maging mapagpasensya at may pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Thumbs up o thumbs down? Tama. Thumbs up. Dahilan. Dahil ang pinuno ay dapat marunong magpigil, makinig at umunawa upang mapanatili ang pagkakaisa at respeto sa kapwa. Pagninilay sa pagkatuto. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Pagsusulit. Ano ang 6 na karaniwang ginagamit bilang emosyonal na pagpapahayag? Ilista ang mga ito. Napakagaling. Una, masaya. Pangalawa, malungkot. Pangatlo, galit. Pang-4, nagulat. Pang-5, natatakot. At pang-6, naiinis. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga iba't ibang emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Ang mga iba't ibang paraan ng pag-iwas sa mga sitwasyong pumupukaw ng negatibong reaksyon. At ang wastong pamamahala sa sariling emosyon na nakakaapekto sa pakikipagkapwa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.